Unang pinadala kong video sa inyo, hindi ko masyadong naayos yung trend line kasi nasa LRT ako. Tapos ito, tinry kong ayusin. Yung talagang saktong yung mga candlestick ay nandun lang sa linya na yon. Ayan, nilagay ko. Ayan. Ayan, nilagay ko doon. So ngayon, lumalabas, hindi pa talaga nabibreak yung trend line. Kaya nga itong pinapakita ko sa inyo is demo account lang ito. Ayan. So kung ganyan ang sitwasyon, magbabay ka ba o magsesell ka? Pag in-expand nyo talaga yan, ayan, papapansin nyo ano yung itsura ng candles. Ayan, yung huling-huling candle. Yun, diba? Base sa tinuro ni Coach. Ayan. Tapos, nandito po siya sa line na yan. Sa line na yan. So, nasa support. So, kung magbabay ka dyan, pwedeng dumiretso yan sa baba. Kasi wala pa naman pinapakitang candlestick na dapat magbay ka. Kung magsesell ka dyan, pwede namang umakyat. So, alin sa dalawa? Sa ngayon, kung titingnan mo yung H1, wala pa. Kailan? Ayun, kailan? Pwede kang mag-buy dyan kung may makita ka dyan na gano'n. Yan. Ito, ang ibig sabihin yan, bumaba, pero nag-reject ang buyer. Pwede kang mag-buy dyan. Or, pwede naman na magbutasin niya yan, malaking body ng candle, more than 50% ng body nasa ilalim, tapos walang masyadong buntot. Ayan. Kaya lang, usually, pag ganyan, hindi kami nagsesell kaagad. Hinihintay namin yung bumalik muna. Kasi, mapansin nyo yung ganyan yan. No? Ayan. Babalik at babalik yan, bago babagsak ulit. So, nag-break niya, tapos bumalik, yun yung time na pwede kang mag-sell. Kung may makikita ka na, ayan, like sa, ayan, yung parang inverted hammer, pwede yun. Unti-unti nyo yan makikita pag pinractice nyo. Ulitin ko, let's say nag-break dito, ayan, nag-break yan, malaking candle, huwag kang mag-buy, huwag kang mag-sell yan kasi may tendency na babalik muna yan. Ganun kasi yung characteristic ng price action. Yan, tataas ulit. Kung mag-sell ka rito, biglang tumaas, so ang laki na kagad ng drawdown mo o negative. Tapos tsaka siya, kasi itong line na to, binrake nung body ng candle na to, yung line na to. Sana malinaw, no? Sana nakukuha nyo. So ito yung structure. Pag yan na break ng body na yun yung break structure. Kasi ito yung present structure. Ang present structure niya, ayan. Up, down, up, down, up, down. Susunod dapat yan, up. Pero pag nagkaroon ng bumagsak to yun, nasira na break na tong structure na to. Yun yung tinatawag na break na structure.